Nasa kangkungan ang ating bansa, mga kababayan. Sinasabi ni Marcos kamakailan doon sa State of the Nation Address or SONA. Sinasabi niya doon sa mga nakapaligid, nakaharap niya doon sa Kongreso, mahiya naman kayo. Kasi daw, naanod ang mga proyekto sa flood control. Pero, ang tanong, Marcos, bakit mo kinakaila at sila ang pinagbintangan mo? Na ikaw naman ang mastermind sa korupsyon ng buong Pilipinas. Unang-una, hindi sinasabi ni Marcos doon sa mga kaharap niya na dapat tayo ang mahiya. Hindi kayo, tayong mga magkasabwat ang mahiya. Bakit, mga kababayan? Hindi tayo gawa ng kwento. Mayroon tayong tinatawag na General Appropriations Act. Yun po ang batas na pinanggalingan ng lahat ng pera na gagastusin para sa taong bayan. Sino po ang pumirma para maging batas yang General Appropriations Act? Saan ang galing ang mga ginagastos dito sa tinatawag na flood control project? Magmula ng 2022, 2023, 2024 at 2025. Mahigit na sa 1.2 trilyones ang salapi na ginugol lamang sa flood control, mga kaigsuunan, mga kababayan. Ang tanong, yung tinatawag nilang National Expenditure Program noong 2023, nasa 800 billion lamang. Pero, pagdating sa Kongreso, pagdating sa BICAM, at pagdating doon sa tinatawag na General Appropriations Bill, bago ipresenta kay Marcos, nagiging 1.1 trillion na from 800 billion. Kung ikaw ang Pangulo, kung ikaw ay hindi bobo, kung hindi ikaw hindi istupido, kung ikaw ay hindi tamad at pinag-aralan mo yung trabaho mo, hindi mo dapat palusutin yung siningit na 300 billion. Pero anong ginawa ni Marcos? Pinaubayaan niya at pinirmahan niya. So, saan yung mga pera na yun? Inasta at pinagparti-partihan ng mga congressman, mga DPWH employees, at mga kontratista. Hindi siya tumigil noong 2024. Pinagyabang niya na 5,500 flood control projects. Nagpalakpakan ang lahat kasi daw may 5. Pero ang Diyos ay hindi natutulog. Pinaulan, pinabaha, at walang 5,500 projects ang naiwan. Nabangga daw ng barko! Puro lang pala ghost projects. Dating Congressman Jean Paras. Congressman Jean, you may address the crowd to inspire and unify them. Kami po ay nagagalak na pumunta dito ngayon
kaharap ang ating mga ordinaryong mga kababayan na mga biktima ng kabulastugan nitong Pangulo na ang tinatawag ni Presidente Duterte sa kanya ay isang drug addict at bangag. Sinabi ni Presidente Duterte nung una naming rally doon sa Davao na napakaraming tao, at sabi ni President Duterte nung tinanong siya kung susuporta ba kay Marcos Jr., sabi niya, I am sorry kasi he is a weak leader. He is a drug addict. Tama! Weak leader talaga! Kaya nga ngayon mga kababayan, dahil sa sinasabi ni President Duterte, pero noong 2025, sinabihan na siya na ang Bicam puro blanco. Pero pagdating sa General Appropriations Bill, pinagyabang niya na lilibuhin, pero pinirmahan pa rin niya. So, sino ngayon ang numero uno mastermind sa paglustay ng pera ng bayan? Isigaw natin kung sino ang mastermind sa paglustay ng pera ng ating gobyerno. Si Bangag! 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 Si Bangag! So, mga kababayan, isa lang ang sigaw ng taong bayan. Si Bangag! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Isa lang ang sigaw. At hindi lamang ito ang rally ngayon, itong Black Friday. Tuloy-tuloy na ito. Walang pili. Walang pili ang taong bayan. Kung ano ang ideolohiya mo, ano ang relihiyon mo, ano ang pinag-iisipan mo. Isa lamang ang sigaw ngayon ng lahat nating mga kababayan. Marcos, ikaw ang pinanggalingan ng lahat na kabulastugan ng bansa natin. So mga kababayan, magkaisa tayo. Mga kababayan, magpuklod-puklod po tayo. Mga kababayan, isa lang ang sigaw ng ating mga Pilipino. Marcos, alis na dyan. Marcos. Alis na! Pag-asa ang bansa dahil papunta na tayo sa kampungan, mga kababayan. So dito na lamang, marami pa magsasalita. Hindi naman ito ang pinakahuli. Ito lang ang isa sa pinakauna na rally na ating panawagan si Marcos. Pakinggan ang hinaing ng taong bayan, lalo na ang dami ngayon na naghihirap ng mga kababayan natin. Halos hindi makakain ng isang meal sa isang araw. So, magkaisa po tayo. Okay ba tayo? Magkaisa.